Magandang umaga po. May ituturo naman po ako sa inyo itong pamamaraan ng saging na may sakit. Ano po? Pag ang saging ganito na yung ano niya, ganito yung makikita mo yung talbos niya. Yung naninilaw na yan. Yan sintomas na mayroon na siyang sakit. May paraan ho ako dito na ito ay subok ko na. Subok ko na. Mayroon ako dito bali tubig. Yan, timplado ko na ng ganito. May karate ako dito. Ayan yung karate. Lalagyan ko yung tubig ng karate. Saka may sunrox ako. Ilalagay yan dyan. Yan, timplado na. Kaya ganyan na. Lubluban ko na ng yan. Ang gagawin mo dito, gagawin nyo dito, itong ganitong saging na may sakit, puputulin nyo siya. Yan, naputol na. Putulin mo yan. Pag naputol na siyang ganyan, mo siya, gaganituhin mo siya, bubutasan mo yung kanyang katawan. Ganyan na. Pag nabutasan mo na, ay kukuha ka na dito yung tubig na to na timplado na ng sunrox saka yung karate. Ganito. Bubuhusan mo siya, yung mo, ganyan. Ayan ganyan. Kasi may yan, may bakterya siya. May uod siya sa katawan niya. Kaya nagkaroon siya ng sakit. Ito nga kanyang suwi, tulad nito, para hindi na rin siya magkasakit. Kasi dito pa lang mamamatay na yung bakterya niya. Yung uod hindi nalilipat dito sa kanyang suwi. Ayan, tawagin yan sa amin sa Samar, saha. Dito sa Tagalog, suwi. Ayan. Ganyan lang kasimple yan. Basta may saging kayo na may sakit na katulad nito, yung gagawin nyo, puputulin nyo yung katawan, bubutasan nyo yung ito bubutasan mo, bubuhusan mo naman ngayon ng tubig na linagyan ng sunrox pati karate. Yan isubok ko na. Kaya doon sa nagtatanim na saging, namumroklima maigi sa kung kailan malaki-laki na at saka nagkakaroon ng sakit, yung kumbaga dumalaga na yung saging, doon pa siya nagkakaroon ng sakit. Yun, poproduce ka lang ng sunrox. Kung wala mang karate, pwede yung sinasabing 7. Ayan, pwede mo pagsamahin yung sunrox kaya saka yung 7. Pero sa akin, mas magusto ko tong karate. Tulad nito, na aking lakatan, ay dati yan ang nanay dito yan yung sa gawi dyan, doon nakatanim, ay nagkasakit siya ng ganyan. Ang ginawa ko, subukan ko nga lagyan ng pinutol ko yung kanyang pinakananay, tapos binutas ko yung parang niya, laman. Binuhusan ko ngayon ng tubig na ito nga tinimplahan ko na sunrox tsaka yung karate. Yun, nung lumaki yung kanyang suwi na, ayan na nangyari, ayan na. Yun, malaki na, wala na siyang sakit. Pati yung kanyang mga kuan na to, suwi, ay di na rin nagkasakit. Namatay kasi yung uod doon sa kanyang katawan, yung tinatawag na bakterya. Hindi na na-transfer dito sa kanyang suwi na sinasabi. Ayan. Ganyan lang. Yan ang ginagawa ko pagka yan. Ayan, tingnan mo. Maayos ang kanyang pangangatawan kahit medyo nakakanlungan siya dito ng puno ng mangga. Ay okay siya. Ayan nawala yung kanya sakit. Marami nang ginawan ko ng ganon, yung nagkakasakit. Ay yan ang aking ginagawa.
putulin mo talaga yung katawan bago butasan mo yung gitna ng katawan niya. Buhusan mo ng tubig nito na may templado na ng sunrox, pati yung karate. Yan. Sige po, sana may natutunan naman kayo tungkol sa pagtatanim ng saging na nagkakaroon ng sakit. Yan lang ang mga ideya yan. Simple lang ang mga ideya yan. Kasi makakapanhinayang kung kailan siya halos bubunga na, doon mo mapapansin na may sakit siya. Ay maigi na lang sa atin pagsusubok ay effective naman yung atin mga ideya na ganon. Puputulin lang yung katawan bago bubutasan mo yung kanyang napagputulan, bubuhusan mo ngayon ng tubig na may timpla na ng karate at yung sunrox. Ganun siya. Sige po, sa hanggat dito na lang. Magandang umaga sa lahat. Kung pwede po, paki-share na lang ho nitong video para marami pa rin ang makuha ng ideya tungkol sa pagtatanim ng saging na inaabot ng sakit yung kanilang saging. Ganun lang. Maraming salamat ho at magandang umaga muli.